Okay ba ang dating ko? Naririnig mo Malabo ako? ng konti. Malabo? Baka malabo ng isip ko. Ay, ano ba to? Right now, naka-ustream tayo dito, kaya ang boses mo naririnig sa buong mundo. Okay? Tayo ay naka-direkta sa internet, naka-ustream. Bagamat hindi ka nakikita, ako ang nakikita rito. For your information. Pero yung boses mo, yung iyong lecture ay napapakinggan ang impormasyon na kailangan ng lahat ng tao sa buong mundo. Kaya, meron nga akong announcement, may concern ako, na ito namang mga lecture natin, humigit kumulang 30 taon na nating binibigay sa pamagitan ng mass communication, ano? Pero ang tanong, sila ba ay natututo? O sila ay tagapakinig lang? Kumbaga, hindi doer. Kailangan maging actual ang practical application natin para makinabang talaga sila. Kasi meron dyan 20 years nang nakikinig, matagal nang nakikinig, wala pa silang cancer bet. Nung magpunta sa atin, may cancer na. Congratulations. Kiniti mo na, doktor. Oo. Yung iba naman, bukol pa lang na hindi pa kinikemo, yung iba kinikemo, kumbaga iba-iba. Pero ang point ko lang is that, anong use na nalalaman mo ang mga bagay na to? Anong use na lecture tayo ng lecture? Manipis na nga ang dila ko, gas-gas na lalamunan ko. Kaya siguro nararanasan mo na rin yan ngayon. Ano? Hindi lang sa radyo, sa personal pa. Kaya nga sabi ko, araw-araw lahat ng impormasyon, question and answer sa Victory Mall, nandiyan ka para sagutin ang mga tanong. Samantala, Bet, naluluman na tayo ng panahon. Kaya, ang ating nilalatag ay itong ating legacy or pamana. Ngayon, i-update lang kita, hindi ba't ang ating sinisigaw-sigaw? O hindi na nga ito bulong sigaw na nga Yung tinatawag nating invitation sa ating mga tagapakinig na help, join, experience, build, model community vertically and horizontally. Vertical kasi condominium ang uso ngayon, di ba? Ang horizontal naman yung mga barangay, ganyan, mga subdivisions, yan. At this point in time, may mga nag-response sa atin, di ba't nananawagan tayo ng providers ng condominium units? I-update lang kita. Napakaganda sapagkat nakakaintindi na yung iba at naiintindihan nila paano rin sila mag-participate dito sa ating kampanya na to. Yung bang tipo, Bet, na patay na tayong dalawa, siyempre buhay pa sila, hindi naman tayo sabay-sabay mamamatay. Una-una tayo. Yung ating pamana, yung legacy natin, ay buhay na mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Ano ang isang halimbawa? Dito sa West Insula, nag-invite ako ng mga providers ng units, di ba? So that we can accommodate them. In fact, right now, meron tayong isang breast cancer case o patient na naka-check-in sa atin dito sa West Insula. At ang maganda nito, yung banta, yung asawa, naki-join na rin, Ben. Diba? Oo. Kaya yung kama natin na single, dalawang single, pinagdikit ko na. Mag-asawa naman sila, di ba? So ngayon, ibig sabihin nun, umiinom yung babae ng recipe 1 into, yung lalaki, umiinom din. O, nakita mo na. Pero wala namang bukol yung lalaki. Wala namang, sabihin natin sakit, preventive lang. Pero, ang malungkot ng eksena, 36 years old pa lang yung babae. Meron na bukol at nang ipatingin, no? Stage 2 or 3 na agad. Wala nang mga preliminaries. Wala nang stage 1, mga ganun. Nagulat sila. At that age, Ngayon, nung isang araw naman, merong galing ng Kabanatuan. The same age. The same case. The same, pareho talaga. Babae, no? Siyempre. Karamihan kasi babae ang may mga breast cancer. Ngayon, galing pang Kabanatuan yun. The same, pero hindi siya nag-check-in. Basta umuwi lang sila. Pero today, after lunch,
meron naman tayong another guest, no? Na mag-check-in din dito sa atin, kumbaga guest, okay? Mag-check-in dun sa tinatawag natin 7-day life management plan. Yan, ha? Pina-update lang kita. Ngayon, ang point ko, kulang ang ating mga kwarto to accommodate ilang tao ba naman meron sa Pilipinas nakakapakinig sa atin? Paano kung magsuguran sila? Pero may magandang eksena, Bet. Yung isang pasyente natin, merong units na dalawa, pang medyo high-end nga ang dating eh. Sa malapit lang dito, na pwede ko rin dalawin, kumbaga. Nag-offer ng 2 units. Pero hindi lang yan, Bet. Meron din nag-offer sa Alabang area. O ha? Wow. Alam mo ba kung ano ang condominium? First class, nakahilera sa Hong Kong Shanghai Bank. Yung building. Ha? Sa ibang salita, may dating. Mukhang may datong. O, diba? Ibig kong sabihin, we can accommodate mga hindi na ngayon 2, hindi na 3, more pa. Bakit? May nag-offer na naman, Bet. Kasi hindi naman natin kayang bumili ng isang buong condominium, di ba? Na isang buong building. Bakit ba tayo magpapakahirap? Mangungutang pa ako. Samantalang may mga yari na. Eto ngayon ang eksena. May nag-offer ng buong building, Bet. Maniwala ka. Buong building from the ground floor commercial up to the 13th floor. Buong building yan. Isang napaka maunawain na may-ari ng builder, owner, developer. At ito ay humigit kumulang siguro makakatanggap tayo ng mga 200 na tao. Isipin mo, 200 lang yan. Ilang milyon ang Pilipino for them to be accommodated para makaranas. Yari na yung building. Almost done. Actually, may mga ano na. At ang maganda pa nito, Bet, ready for occupancy tinatawag, yung fully furnished. May silyang hindi ka nabibili. May kalan hindi ka nabibili. Ngayon, ano ang difference? Anong pagkakaiba sa West Insula natin? At yung, alam mo yung area pala ng Binondo, gagawin pala yan ni Erap Mano. Balita ko lang naman. Gagawin parang Hong Kong na yung nightlife, yung night market, doon sa Hong Kong. Yan pala ang inaasinta dyan. Kaya pala nung pumunta ako ng Divisoria, maliwanag na, wala na mga vendor sa kalsada. At sabi nga nung taxi driver na nasakyan. Sabi niya noon, pag sinabi mo Divisoria, ay wag na, hindi, ayaw ko. Ganyan. Ngayon hindi na raw. Kasi push-push through na. Yung kalsadang dati, natatakbuhan na nila yun. 1 luna lang tayo, kanto ng Claro and Recto. O, kita mo naman, alam mo yan, kabisado mo yan. Doon sa may creek, di ba? After ng Tutuban, after ng creek, corner na mismo. 1 luna eh. Left side. Right side. Oo. Right side. Walang iba dyan. 1 luna. Oo. At recto. Alam ko yan. Parang 1 corner lang ba? May Jollibee nga sa kanto noon, along that 1 luna. Right after that, may building doon. Alam mo naman, magkakatabi ang buildings, no? Kaya, ang hahanapin natin ay orchard. Isipin mo, bakit nag-coincide yung building na pangalan na para tayo nasa garden o nasa farm? Hindi ba providential yan? Providential yan, Bet, di ba? So, yes. Pinakamaganda, sabihin mo na ang telephone number mo para... Yes. Hindi. Dinidescribe ko lang, Bet, kasi ito, providential ito. Binabalita ko sa inyo, sa lahat ng tagapakinig, na hindi ito basta-basta. Ito ay 10-15 years ago na binabanggit ko sa kanila, ipinag-iimbita ko to help build model communities. Okay? Sa madaling salita, ang trend natin na ngayon ay ibinibigay sa ating mga tagapagkinig. Yung ground floor, gagawin natin, alam mo naman ang Divisoria, bagsakan. Kung yung konsepto na gano'n na wholesaler, ganyan, bagsakan. So, hindi ba bagsakan? Pero, pwede tayong mag-imbita. Right now, nag-imbita ko ng suppliers. Yung mga suppliers natin ng mga goods, kahit na anong produkto, kumbaga sila yung magiging suppliers. In other words, this would be called consumers business.
yung nagsusupply ng products, mga gulay, mga talong, mga etc. No? May nagpunta na sa atin ditong taga-Ifugao ng isang araw na pasyente. Sabi ko, mag-create na kayo dyan ng kooperatiba sa inyong area. Halimbawa, 10 katao, tigil 1 hektarya, magtanim na kayo ng, halimbawa, ang ipoproduce nyo kamote. May kamuting dilaw, pula, puti, violet. Ayan, lahat kayo dyan, varieties. At, pag nagtanim kayo, from one, kunyari, ngayong buwan na to, o next naman, o 1 week after the other, so that hindi nyo aanuhin ng sabay-sabay. At tayo ay mag-provide exclusively, kailangan magparehistro sila sa atin. Okay? In other words, yung supplier, yung consumer, lahat yan ay consumer. Consumer's business. Ito ay gagawin natin kooperatiba, Bet. Cooperative. Ito nga po mga doktora, para ma-delete nila kayo kung saan ka naaano. Oo. Bibigay ko yan, Bet. Ibibigay ko. Kaya lang, kung hindi man nila naiintindihan kung ano itong focus natin, kailangan may focus tayo. Kasi yung lecture natin, Kausapin nila. long time ago na eh. Long time ago na yung lecture natin. Halos, yun na nga, manipis ng dila natin kasi salita, pero hindi pa rin nila ma-implement, hindi pa rin nila ma-practice. Kaya, ang sinasabi ko, Ano lang matawagan, doktora? Ha? Ano lang matawagan? Sandali lang. Okay, sandali lang, ibibigay ko yung telepono na yan. Siguro, kumukuha pa sila ng ballpen, pero kailangan maintindihan nila bakit siki-join makiki-join dito. It will be a cooperative type, and it will be a foundation type, na kung saan, dito na nga natin ipapakita, Bet, dito na natin ipaparamdam, at dito na nila mapapatunayan sa sarili nila na nile-lecture natin, hindi na lang basta salita. Puro fantasy, puro lecture, na wala namang manifestation sa katawan kasi nakikinig lang sila, sa totoo lang. Ilang porsyento ang nagpupunta sa atin para maramdaman at sumusunod sa mga sinasabi natin, ilang porsyento ang nakikinig. Magpapass away na tayo, kumbaga expirable na tayo. Ano pa, kailangan natin legacy yung iiwanan natin na sila ay pagpunta nila doon with a family ay meron, nagbakasyon ka na, nagpapagaling ka pa in a certain unit, studio type, nandun ang buong pamilya mo, nagbabakasyon ka, nagpapagaling ka, iisa pa ang gastos, ang binayaran mo, isa lang. Yun ang ibig sabihin na maintindihan nila kung ano talaga yung ating ginagawa o focus. Sa ibang salita, yun. Kung talagang gusto, interesado, makijoin at mag-participate, ika nga, ito ang ating telepono. Ayan. Kasi mahirap naman tumawag sila, hindi nila alam kung ano itatanong nila, di ba? Kailangan maintindihan nila kung bakit nga ba kayo tatawag. At, pwede kaya, magkakaroon po tayo ng orientation everyday dito po, alas 2 ng hapon sa West Insula. Okay? Tapat na mo ito ng SM North EDSA Corner West Avenue. Walang ibang building na mataas dito. 25-story building, kanto ng EDSA at West Avenue. Okay? Ang pag-uusapan po dito, tungkol po sa property acquisition or joining the cooperative as a supplier or as a consumer, whatever. Basta lahat ng involved dito ay miyembro ng kooperatiba. And may foundation din tayo. Saka na natin pag-usapan yan. Ang telepono po ay 442-3572. Yan yung sa tanggapan natin. 442-3572. Ito po yung sa West Insula office. Or, hindi na office ito, Bet. Ito ay accommodation. Okay? Yung units natin, i-convert na natin into accommodation. Yung isa ay nag-accommodate na tayo, isang unit. At yun namang lecture, syempre dyan po sa Victory, yung mga question and answer, orientation, etc. Okay? And yung mobile po na ating landline, 8714, okay, ulitin mo natin, 8714-722. 8714-722. O, mamaya na yung ating cell number. O, edi kaya, ito memorize ko, 0999, tatlong 9, smart to ito, 0999-85-58-606.
737. Ayan. Yung mga nasa Amerika dyan, nasa Canada, sa Europa, kung saan-saan kayo nandyan, mga Pilipino, magsiuwi kayo dito. Pag uwi nyo dito, sa halip na sa hotel kayo, dito po kayo sa ating wellness center, kung saan habang kayo nagbabakasyon sa Pilipinas, kayo naman po ay nagpapagaling sa inyong mga aray. Ang tinatawagan natin dito, yung hindi yung naka-horizontal bed, at least yung naka-vertical pang pumapasok sa pintuan, kasi very scandalized naman pagka ang tawag niya, ambulansya na ang nagdadala sa atin ng mga pasyente na alarma yung mga kasama natin sa condominium. Kaya, ang inimbitahan ko, yung magla-lifestyle, pero yung mga nasa mga bahay ninyo, pwede pa rin naman kayo i-assist namin sa pamagitan ng consultation online o kaya sa ating mga telepono. 0999-85-58-737 0999-85-58-737 or 8714-722. Palagay ko, kailangan na natin dyan ng music, please. Okay, Beth? Okay. When I was just a lad, my mother said to me, come here and take a lesson from the lovely lemon tree. Don't put your faith in love, my boy, my mother said to me. I fear you'll find that love is like a lovely lemon tree. Hello? Is impossible to read. One day beneath the lemon tree, a love and died in love. A girl so sweet that when she smiled, the stars rose in the sky. We passed that summer lost in love beneath the lemon tree. The music of her laughter is my father's word for me. Sige. Tree very pretty and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor is impossible to eat. Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor is impossible to eat. One day she left without a word. She took away the sun, and in the dark she'd left behind. I knew what she had done. She'd left me for another. If the common tale were true, a sadder man, but wiser now I sing these words to you. Lemon tree very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor is impossible. Lemon tree very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor is impossible to eat. Lemon tree. Capital Broadcasting Center. DCFP. Se prueba ang Radyo Puso. Sisilid pa rin ho kayo sa Radyo Pusugan, dito sa Monumento. Everyday, andyan ho tayo Sunday. So nga mamaya ho, andyan tayo 10 o'clock ho. Pag Sunday siguro mga 11 tayo darating hanggang alas 6 ho ng gabi ho. So, Mondays to Saturday, andyan ho tayo ng 10 o'clock hanggang 7 o'clock. Pero ako ho, nandiyan naman siguro mga 11 o'clock hanggang 6 o'clock kasi may bibili naman ako sa bibili. Makakabil ho ka ng product everyday,
any time of the day. Siyempre ho, pwede ho tayo mag-lecture, magmasagutan yung mga katanong regarding yung heart problem. Siyempre, andyan ho tayo para tulungan kayo. Mag-budget ho tayo ng tama. So, sa telephone number natin ho dyan sa monumento, 0905-340-3614, 0905-340-3614, at 227-2646. 227-2646. At syempre po, si Doktora napakinggan natin kanina, Super Lady, nasa West Insula siya. So regarding kung sa mga health problems, yung sinabi niya kanina, regarding kung sa business, magkaroon kayo ng karagdagang sitaan doon sa Wellness Center, tatawagan niyo siya sa 442-3570, 442-3570 regarding sa mga katanong niyo. Alam niyo ba sinasabi na ho natin, no? Maraming mga pasyente, kunyari punta sa atin na diabetic sila. So, siyempre, hindi na ho palang blood chemistry. So, pag naging diabetic ho, marami ho yung complications sa atin sa kawan. Tayo na tumas ang blood pressure, ay sasabihin lang, diabetic ba kayo? Pag nagpunta, nakikita mo naman namamanas. Nakikita nyo naman namamanas sa itong mga bahan. Diabetic kayo, no? Oo. Pero ano din ho, Elizabeth, mataas yung blood pressure. May enlargement of the heart eh. May hinarin po ang lungs ko. So, gano'n mga kasaso. Yan yung mga yan, complications lang po ng pagiging diabetic. No? So, ibig sabihin, masabuti pang may cancer ka, alam mo na ang cancer mo nandun sa tabi ng dede mo o somewhere, alam mo nandun ang pinaka-focus ng sakit mo. Pero pag diabetic ka, dahil mababa ang immune system mo, hindi balance ang blood pressure, barado ang mga ugat sa katawan mo, hindi mo alam kung saan ka magkakaroon ng complication. Isa sa complications ng pagiging diabetic, di ba anemia? Karamihan ho, di ba, mas dialysis, sinasalina ng dugo, bakit? Well, ang hemoglobin ho, hemoglobin is the protein in the red blood cells that causes yung bang transformation ng oxygen to all parts of the body. Okay. So, damage kidney, karamihan sa mga diabetes yan eh. Maski ho, damage ang liver niya. Okay. Damage kidney may not produce enough hormone that regulates red blood cells production. Less hormone, less production of red blood cells and hemoglobin to deliver oxygen to the body, resulting in anemia. Other causes are low level of iron or low level of certain vitamins that the body needs to produce hemoglobin in other parts of the body. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ng malfunctioning, di ba, kunyari hindi, siyempre ang kidney ho, may mga hormones siya, tsaka yung liver, may mga hormones ho siya na nag-i-induce para mag-produce ng hemoglobin, so ng red blood cells sa ating katawan. But then, since nagmamalfunction ho siya, wala ho siya kakayanan. Mababa ho ang level ng kakayanan ng mga parte ng katawan niya para mag-produce ng tamang red blood cells. To the extent na talagang sinasalinan. So, di ba, karamihan pag bakit kaya gano'n, di ba? May mga tao naman na pag diabetic ka, karamihan ka dyan. Bakit gano'n nun? Mataas ang blood pressure pero low blood, di ba? Kasi yung nagkakaroon nga ho ng malfunctioning. Kaya gano'n. So, ang gagawin naman ho na bibigyan kayo ng gamot para mag-induce, let's say, iron para magkaroon ka ng hemoglobin, sasalinan ka ng dugo para madadagan yung level ng red blood cells. But then, after a while, ilang araw babagsak lang. Bakit? Kasi ho, parang tinitig lang natin siya, pero yung yung parte ng ating let's say, liver, kidney, nag-malfunction para mag-produce ng hormone, para mag-induce pagkaroon ng production ng hemoglobin. Pag down. So ano ang dapat gawin? Kaya nga ho, binibigyan namin kayo ng yellow juice. Ang yellow juice ang gagawin ho, ang ginagawa ko kasi dyan, nililinis niya, kaya nga diba sa first 7 days niyo, anong ginagawa? Kinakailangan, maaraw, kung ganyan ho ang kondisyon, mag-trial pa kaday kayo. Pero kung usapan lang ho naman natin yung first 7 days, you really, hanggat maaari, you must at least take one trial pa kaday. Maski yung hindi na first 7 days first 2 days, as much as possible dun sa mga very severe case, binibigyan pa naman natin yan ng concentrated.
Pero kung hindi sila makatira, maski isang dosing concentrated, then the rest yung regular na yung regular formulation, yung regular diffusion. Bakit? Kasi ho, ang tutunawan ho, yung mga kalawang ho na nakadikit sa lahat pagkat natin sa buong katawan. Yung ugat sa mata, yung ugat sa kidney, yung ugat sa liver, yung ugat sa lungs, yung ugat na punta sa puso. Lahat ho ng pati hanggang po sa dulo, ugat at sa dulo ng mga paa, dulo ng mga daliri nyo hanggang sa dulo sa mga utak nyo. Yan ho ang tutunawan niya. O palagay niyo ho ba yung isang baso na isang araw enough bago makarating sa buong katawan? Hindi. So, kinakailangan ho yan. Kung magkasarap, binobomba ho yan. So, lalagyan mo yan, papasok kami yung katawan mo, unti-unti siya pumapasok sa katawan. Kasi pag may barado doon, sisik-siki na kaagad yung barado doon, let's say, sa maunaw ba sa bituka. O siyempre, tutunawin mo na yung mga kalawa, yung mga lubod dyan sa bituka nyo. Susunod na mo naman, papunta niya sa puso. O yung may barado, tutunawin naman yung mga barado sa palagay nyo ba, yung isang baso, isang araw, enough, no? Kaya nga hanggat maaari ho, we're giving yung tamang dosage. Bahala ho kayo